Magandang hapon po sa ating lahat. I hope na mag-suffer tayo ng long. Ang pag-usapan po natin ay long suffering. Bakit ba naman sa dinami-dami ng salita may suffering na long pa? Dumating ba kayo sa punto ng iyong buhay na gusto niyo nang sumigaw na, ayawan na! Diba? Yung konteksto ng Book of James, makikita natin yan sa chapter 1, verse 2 and 3, na yung mga mananampalataya ay undergoing trials and testing of faith. No? Various trials and testing of faith. Ang problema minsan sa atin kasama na ako doon, minsan nagkakaroon tayo ng conditional obedience with God. Na we set certain condition at pag hindi nami-meet yung condition na yon, para bang ayawan na. Dapat ganito at dapat ganyan. Okay. So ngayon, pag-aaralan po natin, nasa pang-10 na tayong bahagi ng pag-aaral sa Book of James. Okay. Ang sabi roon, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. Alam niyo po, habang hindi pa dumarating ang Panginoon, maging pasensyoso tayo. Okay. Matindi yung mga salita na yon dahil ibig sabihin yon, habang buhay ka, habang narito ka sa lupa, ay maging pasensyoso ka. Isa siguro ito sa pinaka mahirap gawin. Ewan ko lamang ko sa inyo dahil kayo masyado nang mature at hindi na siguro kayo nagiging impatient. Nung ako po ay medyo may kabataan pa sa ministeryo, pagka merong instruction o tinuturo ako, tapos hindi makuha, tapos lalapit si B, sabihin ko, bili ka nga ng mani. Ano yun yung mani? Kasi pagka hindi mo maintindihan, kailangan mo ng mani. Minsan ganun ako ka-impatient pagka hindi mo unawaan. Kailangan mo ng mani, minsan sabi ko na lang. At talaga, dumaraan minsan tayo doon sa tinatawag na umaangat ka na roon o dumarating ka na doon sa boiling point. Okay? Maliban na lamang sa inyo kasi alam ko mga masyado kayong matured at hindi niyo naabutan yun. Okay, dito maganda itong maganda itong mga talata na ito kasi dito makikita natin yung kahalagahan ng waiting, continuing, and enduring, no? Yung bakit ka magpapatuloy, bakit ka maghihintay, at bakit ka mag-i-endure. So, nariyan yung mga iba't ibang klase, no? Do not grumble, yan. Di tayo nagbubulong-bulungan, na waiting for the harvest. Minsan talaga ang hirap mag-wait sa harvest, di ba? Lalo na pag tanong ka ng tanim, tapos para bang walang harvest. Oo. Okay. Kaya natin pa yung susunod. Sabi pa ron, so merong prophets kanina, yung farmer ang tinignan. Ngayon, yung farmers. Tapos, pangatlo, meron pang Job. O, titingnan natin yan. Alam nyo, maganda si Job eh. Sino nakakilala sa inyo kay Job? Pasensyoso ba si Job? Tingnan natin kung pasensyoso si Job. Alam nyo, patience will enable us to endure. No? Pagka tayo ay nasa side ni God, patience will enable us to endure. Yung mga propeta, hindi ibig sabihin na sila ay
na sa panig ng Diyos ay napakaganda na ng buhay nila. Alam natin yan na hindi naging maganda ang treatment sa mga prophets. Tingnan natin po ngayon ang definition of patience. Okay. Meron siyang dalawang salita na patungkol sa patience na ginamit. Yung isa ay salita, ang Grego ay hypomon. Yan. Ang ibig sabihin yun ay yung quality of endurance under trials, possessing yung kanyang virtue ay nakapuntas o nakatuon sa mga bagay. No? Kunyari, meron kang inaalam na gadget, no? Yung pagiging pasensyoso mo na alamin yung mga yung kagamitan yon, yun ay pagiging pasensyoso pa rin. Pero dito, pag-aaralan po natin itong makrothemia o long-suffering, yan po yung translation sa King James, pagtsatsaga sa Tagalog. Ang sabi dito, it is an attitude with respect to people. Okay? Ito rin po yung salita na ginamit sa fruit of the Holy Spirit, yung patience na yon. Okay. Sabi roon, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Yun ang sabi sa King James. Sa New Living Translation at sa NIV, ang word ay patience. Okay. At ang pinakamagandang nakita kong kanyang definition ay sabi ron, to stay put and stand fast when you like to run away. No, yung mananatili ka pero gustong-gusto mo nang umalis. Mag-give up. No? Mag-end ng relationship. Quit church. Bakit ba magsisimba? Wala nang nangyayari sa buhay ko. Mga ganon. No? Yung i-end mo yung isang relationship sa kaibigan o i-end mo ang isang relationship mo sa mahal mo sa buhay. Okay. Mahirap mangyari yun, no? O hindi natin nararanasan siguro yun. Pag-aaralan na lang muna natin to. Sabihin natin, hindi ito nangyayari sa akin. Sabi ron, patience is a calm and tempered attitude. Yun daw yung patience na makikita mo na very calm pa rin ang isang tao kahit sa panahon na ang dami ng evils o yung masasamang bagay na nangyayari sa kanya. At minsan masasabi mo, ano ka ba, manhid? Yeah? Ang hirap makarelate sa mga ano nito eh. Sabi ni Unger sa kanyang dictionary, it is the development of the entire Christian character and it will only terminate in reward in the life to come. Magte-terminate lang daw yon pagka dumating na ang Panginoon. Di ba? Lord, hindi ba po pwedeng ngayon na mag-terminate yun? Habang buhay pala yun? No? Habang buhay ka, pwede ba yun? Tingnan natin yung mga illustration ng patience. Nakita pa natin to. Sabi pa ron sa definition ng patience, a virtue that best develop under trials. Yung patience daw, mas nade-develop pag under trials. No? Ito yung fruits of the Holy Spirit na makikita mo hindi sa panahon ng kasiyahan, kundi sa panahon ng trials, persecution. At yung pagkagamit niya, ito yung you are suffering with your fellow brethren. Yan. Nag-ano ka na kasama mong nagsasuffer yung brethren mo or nagsasuffer ka dahil sa brethren mo. grabe talaga yung ano yan. No? At nade-develop yung Christ character mo. At makikita natin si Jesus Christ, di ba? Kasama niya yung mga alagad. At makikita mo yung mga alagad, kahit na sila ay
nangaral na, pero nandoon pa rin na kailangan mong hubugin, no? Ganun katindi yung pasensya ng Panginoon sa mga alagad. At yung patience na yun, yung ganung klaseng pasensya, yun po yung pinapakita ko nung salita na ito. No? Ano yun? Makrothymia. Yan. Mahabang pasensya. Kaya ang ganda nung pagkaka-English niya, long suffering, di ba? Kung meron, di ba, mga engagement ring, wedding ring, meron ding long suffering. Ito yung mahirap. Ito yung kailangang suot din ng mga mananampalataya, lalo na sa wedding. Sa marriage. Okay, tingnan natin yung mga illustration of patience. So, in-illustrate ni James yung patience. Ano raw yun? Una, like a farmer. No? Kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Kailan ba yun? Yung early rain. Sabi ron, see how the farmer waits. Ano yung hinihintay ng farmer? Diba? Hinihintay ng farmers yung ulan, yung early rain. Diba? Ang gawain ng early rain ay ito po yung magpapalambot ng lupa. Pero, bago magkaroon ng harvest, kailangan din yan ng tinatawag na latter rain. O ito naman yung magpapabukas ng mga flowers, 'di ba? Pagkatapos kasi ng flowers, bunga. So namumukadkad. So kailangan din yun ng ulan. So we are to wait and be patient when our circumstances is not in our control. Alam niyo po yung farmer, wala siyang control sa ulan. Kailan darating? Wala siyang control sa araw kung sisikat. Maraming bagay na hindi control ng isang magsasaka. Kaya kailangan siyang maghintay. Ito yung pinag-uusapan natin, ito yung mga magsasaka nung unang panahon na. Ngayon kasi very controlled environment na ang farming di ba? Pati nga yung pag-aalaga ng hayop, very controlled na Pati pangingitlog ng manok, very controlled. Hindi na kailangan nung natural process, nagkakaitlog. Hindi, totoo yun! Totoo yun! Ganun na ngayon, di ba? Yung feeds, yung pinapakain, talaga naman. Kaya nga iba yung lasa nung tinatawag nila Angus beef ba yun? Yung beef na natural na inalagaan, na yung pinakain ng natural na pagkain, iba yung karne. Iba rin yung karne ng manok na freely range, di ba? Yung naglalakad lang, kumakain. Iba yun. Kaysa sa mga 30 days. Ngayon, 30 days na. Yung mga manok ngayon, talagang sisiw na lang yung kinakain natin. Di ba? Okay. Bakit willingly naghihintay ang isang farmers? Because the fruit is precious. Sabi raw, for the precious fruit of the earth. Because the fruit is precious. The harvest is worth the waiting. No? The harvest is worth waiting for. Ang sabi ng salita ng Diyos, in due season, we shall reap. Amen ba ron? Amen. At wala kang makikitang farmer na umasa na pag nagtanim siya ngayon, bukas ay aani agad. Wala. Merong season. Amen ba ron? No? Yung maaaring itanim mo ngayon, bukas na riyan, ayun mga damo, weeds. Diba? Now, farmer has control over the weather. Too much rain can cause the crop to rot.
masisira yung crop. Pag little rain naman, papangit yung crop. So, ibig sabihin yun, yung pagiging long-suffering ng farmer ay patungkol doon sa weather na hindi niya kayang kontrolin. Okay. So, ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, katulad ng isang farmer, in due season we shall reap. Merong panahon ng tinatawag na pag-aani. Hindi dahil nagtanim ka ngayon, aani ka bukas. Merong paghihintay. No? So we are to wait, be patient when circumstances is not on our control. Pag hindi sa atin po yung control, kailangan tayong maghintay. At yun po yung pinakamainam dito. Dahil pagka hindi tayo ang may control, nakikita natin, hindi tayo ang Diyos. Okay. Pangalawa, prophets. No? Prophets. Ano ba yung mga prophets? Yung ba yun? Okay. Farmers, prophets. Okay. Ano ba yung mga prophets? Sabi sa Acts 7 verse 52, basahin ko po sa Acts 7 verse 52. Was there ever a prophet your fathers did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. Pagka prophet ka, asahan mo na mape-persecute ka. Yan. Magsasuffer ka. Yung isang Jewish congregation, alam na yun pag sinasabi ni James na ang mga propeta ay nakahanda na mag-suffer ng persecution. Anong encouragement na makikita natin sa persecution? Ano ba yung encouragement doon? One thing, nasa sentro sila ng kalooban ng Diyos. Hello? Sa suffering o sa panahon na kailangan mo ng patience, ang pinakamainam doon ay alam mo na ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Nangangaral sila sa pangalan ng Panginoon, pero sila ay nape-persecute. Ang mga mananampalataya nagsasuffer dahil sila ay mananampalataya. Okay. Tingnan mo natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Sabi na sa 2 Timothy 3:12, yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. We must never think na ang obedience kay God will give us pleasure. Will make our life at ease. Yung gagaan ang buhay mo. Yan, di ba? Hindi kasi mayroon ng persecution eh. At minsan doon na nagkakaroon ng ng disappointment ang mga mananampalataya. Pag sila ay napangakuan na pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ay gagaan ang buhay mo. You will live happily ever after. Hindi, sabi ni Jesus Christ, follow me, take up your cross. Hello? Merong cross. Diba? Hindi na sinabi niya, follow me, and I will give you the riches of earth. Hindi. Follow me and I will make you fishers of men. Follow me. Take up your cross. Deny yourself. Diba? At minsan yun ang nawawala sa panawagan sa mga mananampalataya. Kaya isang hangin lang, isang mahinang hangin lang, bumabagsak agad sa pananampalataya dahil napangakuan ng mali. Hello?
No, kaya kailangan maging ano tayo doon sa realidad ng pananampalataya eh. Na pag ikaw ay naging mananampalataya, you will go against the flow. Ito yung flow ng sanlibutan at ikaw ay kakampay against doon. At mas mahirap, mas madali ang magpatianod kaysa sa kumampay against. Amen ba ron? Amen. No? Kasi pag hindi natin nalaman yun, at nag-ano tayo, ano ba ito? Akala ko ba nung manampalataya ako, umaayos na yung buhay ko? Inaayos nga ng Panginoon ang buhay mo. Kaya nangyayari yun. Bakit po? Kasi kasama sa paglilinis, yung mga bagay na yun. Yung character ay patuloy na nade-develop. That's why you welcome yung mga ganon. Bakit? Kasi ikaw mababago at mahuhubog dahil sa mga pangyayari doon sa buhay na nagkokos ng suffering. Ang mga propeta ay nagre-remind sa atin na God cares for us even when we go through sufferings. No? Ang sabi ho ito po yung pangkaraniwang salita ng mga missionary. God, the will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. The will of God will never leave you where the grace of God cannot keep you. Mararamdaman natin yung grace of God not in the east ng ating buhay, kundi sa panahon na kung saan ang taas ng antas ng suffering. Dahil doon mo pa lamang makikita yung kamay ng Diyos na kumikilos at nagbabago na yung sitwasyon. Lahat ng problema ay potential miracle sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen ba ro? Yung nakikita mong tao ngayon na gusto mo nang i-give up, pag tinignan mo yan sa mata ng Panginoon, yung tao na yun ay pwedeng maging potential na himala ng Panginoon na magiging tagapagsalita ng Diyos. Amen. Matatandaan ninyo si Pablo o si Saul. Di ba? Anong ginagawa niya? Nanguhuli, pumapatay. Hindi inutusan ng Panginoon ang mga alagad. Naku, huliin niya, patayin niya. Anong ginawa? Gumawa ang Panginoon na kung saan itong number 1 persecutor ay tinurn around ng Lord at ginawang tagapangaral ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga tao na maaaring pinoproblema natin ngayon, pinapaganda lang ng Panginoon. Ang kanyang testimony. Maaaring pinagaganda lang ng Panginoon ang kanilang testimony. Huwag mong i-give up. Kundi tuhurin mo. Kamayin mo pa. Bakit po? Tingnan natin na yung kapangyarihan ng Diyos, katulad ng mga propeta, nanatili silang tapat kahit ang mga tao hindi sila pinakikinggan. Amen? Dahil ang totoo, ang katotohanan, whether may maniwala o hindi, mananatili ang katotohanan. Ang kamalian, ang kasinungalingan, whether lahat ng tao ay maniwala, mananatili kasinungalingan. Kaya mas mainam, tumandig ka sa katotohanan na iilang kayo kaysa napakarami ninyo, papunta naman kayo sa impyerno. Amen. Ano ang sabi ng Panginoon? Napakalawak ng daan. Papunta saan? Sa mall? Papunta sa kapahamakan. Napakaigsi, napakaliit ng daan, papunta saan? Sa kalangitan. Kaya kung nagsasuffer ka ngayon, lagi mong tatandaan na yung kalooban ng Diyos ay hindi ka dadalhin sa isang lugar na hindi kaya niyang i-sustain ang iyong buhay. May kita natin yan kay Prophet Elijah. Di ba? Na nung panahon na kung saan nag-announce siya na magkakaroon ng kagutuman, magkakaroon ng tinatawag na tagtuyo, magkakaroon ng kahirapan
panahon niya, ang ginawa ng Panginoon, inilagay siya saan? Sa isang lawa lang. Doon siya kumukuha ng tubig. Diba? Iniinom niya. Good girl. At ang kanyang pagkain, special delivery. Talo pa McDonald's. Yung pinaka kuripot na ibon, no? Pinaka maramot na ibon, uwak, yun ang ginamit ng Panginoon para i-sustain siya. Amen ba ron? Ano ibig sabihin niya, mga kapatid, pag tayo na sa sentro ng kalooban ng Panginoon, mag-expect ka na gagamitin ng Panginoon ang lahat para i-sustain ka. Amen. Katulad ng mga propeta. Amen. Amen ba ron? Amen. Hindi, pastor, talaga eh. Impatient na ako. Tingnan natin itong pangatlo. Katulad ni Job. Naku, itong tao na ito, napakahirap mong kasi alam naman yung istorya no eh. Di ba? Ano sabi ron? Katulad ni Job, ano ron? Oh, ayan. Yan. Okay. Yun. Sabi ron, indeed, we count them blessed who endure. You have heard the perseverance of Job. Doon sa dalawa, kung makikita ninyo, ang sabi ni James, yung farmer, patient. Amen? Yung prophet, patient. Pagdating kay Job, perseverance. Bakit kaya? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi si Job, hindi naging patient. Tingnan mo natin Sabi ni Job, why should I not be impatient? Si Job yan! Ngayon, alam niyo nung pinag-aaralan ko, nakaka-relate ako kay Job. Ayaw ko kayo kung di kayo nakaka-relate kay Job. Nagsasuffer ka at hindi ka magiging impatient? Hello? Siguro nga, buong-buo na yung fruit of the Holy Spirit sa inyo na hindi kayo naging impatient sa tao. Ha? Sino sa inyo hindi naging impatient sa tao? Wala talagang very pasensyoso kayo. Ako lang ata. Alam niyo, ang galing nito eh. Dahil si Job talagang kinikilala natin. Ako, nag-endure yan sa matitinding mga pagsubok, talagang antindi. Pero sabi niya, why should not I be impatient? At makikita natin yun sa iba pang mga talata ng Book of Job. Talagang nakikipagtalo siya. Naging impatient din siya dun sa mga nagbibigay sa kanya ng counsel. Di ba? Si Job. Pero kahit sa gitna na nanduro na, nangyari na kumulo siya, naging impatient siya, pero ang kagandahan nun, he persevered in the midst ng impatience. Nagpatuloy. Job persevered in the midst of impatience. Then he endured the test. Alam niyo po, hindi tayo makakapag-persevere unless there is trial in our life. Hindi tayo magkakaroon ng persevering spirit kung hindi tayo nag-undergo ng trials, ng testing. At maaaring sabihin natin, ayaw ko ng test. No? Sino ba may gusto ng test? Quiz. Sino man gusto ng test? Gaano ba ka-importante na bakit kailangan ka mag-test? Bakit kailangan pumasa ka sa testing? Sa exam? Bakit nga ba? Pwede bang wala ng testing? At ayun ang gusto natin, di ba? Ngayon, tanong ko sa inyo. Sino sa inyo
ang magpapa-opera sa isang doktor na hindi pumasa sa licensure exam? Hello? Matuluyan ako. Sino sa inyo ang sasakay sa isang bus na yung driver hindi nakapasa sa driving lesson? Hello? Ano yung trip to? Diba? Minsan ayaw natin nung testing, pero kahit sa buhay natin, kinikilala natin na mapagkakatiwalaan yung mga nakapasa ng test. Amen. That's why we need to persevere. Hello? Diba? Hindi mo nga mapagkatiwala yung yung isang buhay. Diba? That's why we need to persevere. Amen? At pagkatapos nyon, may bunga. Pagkatapos nyon, may ani. Pagkatapos nyon, may pananagumpay. Pagkatapos nyon, mas matamis yung victory. Dahil yung mga bagay na madaling makuha, madaling itapo. Kaya nga huwag kayong magtaka, bakit yung hindi nagtatrabaho, ang bilis gumasta. Kasi hindi pinaghirapan. Diba? Diba? Kapapadala mo pa lang, isang buong pinagtrabawan, isang linggo mo. Diba? Grabe, diba? Kasi yung isang bagay na pinagtatrabaho, meron kang parte ron eh. Kaya nga yung patience, sa dinami-dami ng tools para tayo hubugin ng Panginoon sa buhay ng sanctification, paano tayo binabanal ng Diyos. Yung karakter natin binabago. Yung suffering, yung faith, yun ay nagiging kapartner ng banal na Espiritu to mold us. Amen. Na mas maging mapagtiwala tayo sa Diyos. Na mas maging maunawain tayo sa ating mga kapatid. Amen ba ron? Ang sabi ni Apostle Paul, binigyan siya ng Panginoon ng thorn in the flesh to keep him humble. Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians 12 verse 1 to 10. So, dapat po kasi makita natin na ang Diyos ay inaalaw tayo na maging balanse ang ating buhay pananampalataya. Yung privileges and responsibility dapat ay nababalanse tayo. Unless na walang privileges at walang responsibility, puro privilege na lang, baka maging spoiled child tayo. Kailan ba talagang nararanasan natin yung blessings? Ano yun, yung blessings mas nararanasan natin sa panahon na kung saan nagsasuffer tayo dahil in the midst of trials, na-experience natin yung presensya ng Diyos. Doon mas lalo mong nalalaman na hindi ka iniwan ng Panginoon, ni binabayaan. Amen. Doon yun eh. Hindi sa nagkaroon ka ng salapi, nagkaroon ka ng minsan nga, doon mo pa nakakalimutan ng Diyos eh. Pero yung presensya ng Panginoon mas nagiging totoo sa iyo sa panahon na nasa panahon na ikaw ay nakakailangan. Nasa panahon na kung saan hindi mo maunawaan ano bang nangyayari sa iyo. Bakit ganito? Hindi ko deserve ito, Panginoon. At yun po yung perseverance.
sabi ni Job, Job 13 verse 15, though he is slay me, yet will I hope in him. Though he is slay me, yet will I put my hope in God. Amen. Amen. Nasa gitna ng matinding mga pagsubok, patuloy akong magtitiwala sa iyo, Panginoon. At yun po yun, sinasabi nito ni James. Bakit? Dahil hanggang dito lang yan, paghihirap na yan, pagdating ng Panginoon, babaguhin niya ang lahat. Ang tunay na pagbabago, pagdating ng Panginoon. Darating yung judge, darating yung hari, darating yung Panginoon ng mga Panginoon. At pagdating niya, magbabago ang lahat. At yun po yung kagandahan doon. Yun po yung mabuting balita roon. Hindi ho dito sa lupa, kundi doon sa langit, doon sa kaharian ng Panginoon. Kaya nga ho masasabi ni Job, though he is slay me, yet I will hope in him. Amen ba ron? Sa panahon na kung saan minsan nagiging masyadong malabo yung presentation ng gospel, presentation ng Word of God, na kung saan akala mo, basta Kristiyano ka, ang buhay mo, ikaw ay lalangoy sa ginto at pilak. Hallelujah! Name it, you claim it. Wow. Pero ito yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tayo taga rito. Ang tunay nating tirahan ay sa kalangitan. Amen. Dahil kung dito, lahat dito ay masisira, mapapara. Etong building na ito, gaano man ito katibay, darating ang araw, tutupukin ito ng apoy. Pero ano yung pangwalang hanggan? Yun po yung pinangako ng Panginoon sa atin. Yun po yung buhay na walang hanggan. Pag minamahal natin dito yung buhay natin, hindi talaga tayo maglanas sa panahon ng trials. Pero dahil alam mo na panandalian lamang ang buhay na ito, mananatili ka. Mananatili ka. Amen ba? Amen. At kahit yung kapatid mo na nag-undergo ng process ng pagbabago ng Panginoon, hahaba rin yung pasensya mo. Bakit? Dahil alam mo, ilang taon lang kayong magsasama. Matatapos rin yung summer. Mababago rin. Yun po yung hope natin eh. Yung hope mo natin sa Panginoon. Amen ba ro? Okay, why we need patience? No? Because like farmers, we are not in control ng ng weather. Like farmers. Hindi tayo ang may control ng pag-ulan. Hindi tayo ang may control ng pagsikat ng araw, pag-init noon. Wala tayong control doon. Wala rin tayong control kung mayroong daraang balang. Diba? Because like the prophets, we can't change people. Katulad ng mga propeta, hindi natin kayang baguhin ng mga tao. Ang tao may kanya-kanyang sariling pasya. Amen ba ron? May sariling pasya ang mga tao eh. Hindi yan robot. Kaya makikita mo yan ngayon, nariyan. Bukas wala, nariyan. Kasi nga hindi tayo may control. We can only share them the word of life, yung message of salvation, like the prophets. We can only proclaim the truth. Pero yung decision, hindi yun sa atin. Amen. That's why we could be patient. Because like Job, we don't know the source of all trials.
Merong trials na ang source, kanino nang galing yung source ng trials nito? Like Job, hindi natin alam kung saan nagmumula yung trials, kaya huwag kang maging super na alam mo ang lahat. Kapatid, kaya ganyan yun, ganito eh. Dito yan eh. Hindi, wala tayong control. Amen ba ro? Amen. Because we are not in control. Only God is really in control, like the farmers. Because we can change people. But God rewards patience. So, ano yung papel lang natin doon? Mag-share. Umibig. Mahalin. Unawain. Not all problems are made in earth. Some are cosmic. Some, di ba? Katulad ni Job. So we must be patient. At yun po yung work ng Holy Spirit sa buhay po natin. At doon na po pumapasok yung total submission sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga hindi mo pa masasabi kaya nga sabi rin sa verse 12 pag magsabi ka yes lang, pag magsabi ka no lang, magkaroon ka ng maayos na pananalig dahil wala kang control sa lahat ng bagay. Hindi totoo talaga. Ano man ang mangyari, itaga mo sa bato. Hindi, paano kung sinabi mo, ganitong oras darating, paano kung na-traffic ka, may mga nangyayari bagay na wala sa ating kamay. At dahil doon, nagsasubmit tayo sa kalooban ng Panginoon. Nagsasubmit tayo, Lord, yung kalooban mo. Lord, sa kalooban, yun po yung essence nun. Dahil hindi tayo Diyos, hindi tayo judge, wala tayong control. At kung meron mang may control tayo, yun yung sarili lang natin. At kung may ikikriticize man tayo, yun yung sarili natin. Amen. At kung meron mang kailangang magbago, tayo muna. Amen. Amen ba ron? Amen. That's why we need. Sabi ni Job, basahin ko ulit, Job 13 verse 15 to 16. Though he is slay me, yet I will hope in him. I will surely defend my ways to his face. Verse 16. Indeed, this will turn out for my deliverance. Kailan daw magta-turn out yung ating suffering into deliverance? Ito po yung time na isubmit natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Pwede ba tayo panandalian tumayo at tayo tumato sa Panginoon?